Mabigyan ko man lang sila ng bonus ay masaya na. Ang epic pa niyan kung pasaway pa yung kung pasaway pa yung tao nyo, hindi mapagkakatiwalaan, mga ganon, gumagawa ng kung anomalya. Sa farm owner mga kabady, dapat kahit na once a week or twice a week ay nabibisita tayo sa mga farm natin. Good morning mga kabady. Yung mga ham na ay nasa bahay na at ipapamigay ngayon yun mga kabady. Si Mrs. na ang mag-asikaso, gawa ng schedule natin ng spray ng kalamansi ngayon at saka pitas ng gulay sa kabila. So yung mga kabady, pamimigay ni Commander sa ano yan, sa bayan. So abangan nyo na lang mga kabady sa upload natin. At saka dito, hindi kasi ko makasama ngayon mga kabady kasi schedule ng kalamansi ngayon eh. Alam nyo naman mga kabady, pagka sprayan eh kailangan na dito tayo, diba? Ay, sana mga kabady ngayong parating na Pasko ay kahit nasa simpleng paraan mapasaya natin yung mga kasama natin mga tao natin mga kabady. Kasi last year mga kabady talagang wala eh, tempo kami sa wala talaga. Kaya sana ngayon magawa natin ng paraan, pabigyan ko man lang sila ng bonus ay masaya na. Saka bigas. Simpleng paraan lang ba, tapos konting salo-salo, saya na. Alam ko naman na kahit na sa ganung paraan eh mapapasaya ko sila. Ayan mga kabady, oh, maraming humahabol na bulaklak oh. Ba? Ayos. Kukuha rin tayo ng gamot sa tindahan mga kabady, gawa ng malamig na. May namara ako na dito sa mga palay natin, siguro mga 30 hanggang 50 puno, gawa ng lamig. Kaya kaagapan natin yung iba na huwag mamarako mga kabady or mamulugan. Once na mamulugan kasi mga kabady, wala na. Ano itong tanim natin, buto, hindi naman siya grafted. Pero kung grafted gumagaling pa. Under ko muna yung solar, mayari na natin itong pinatutubigan dito. Konti na lang mula dito, ito, tapos na to, mula dito hanggang doon papunta sa may solar, hanggang sa huling ginras cutter natin mga kabady. Kapi tayo mga kabady. Ako nagkakape oh sa tubigan. So mga kabady, share ko lang sa inyo, sa farm owner mga kabady, dapat alam natin yung mga bagay-bagay or yung mga, kahit yung mga simpleng bagay-bagay lang mga kabady about sa farming. Kung ano yung mga kailangan, ano yung hindi dapat at saka dapat. Dapat kahit papano ay namomonitor natin yung mga kailangan at saka hindi kailangan pagdating sa farm. Kailangan kahit na once a week or twice a week ay nabibisita tayo sa mga farm natin mga kabady. Ito mga kabady, ano lang to, kumbaga paalala lang din sa mga may farm, no? Na syempre may mga tao naman tayo, tiwala naman tayo sa kanila, pero iba pa rin mga kabady yung
ikaw mismo na owner mga kabady ay nakakabisita ka at alam mo yung mga dapat gawin sa farm pagdating sa farm mga kabady. Kasi tawag dito, halimbawa kailangan na pala ng ganito or kailangan na pala ng ganyan, tapos wala pa tayong action, di ba? Kasi mga kabady, kahit ano man ang tanim natin, mapapalay, mapagulay, mapakalamansi, kung kahit ano pa man, alam natin mga kabady na magastos yan mga kabady. Talagang perang-pera ang puhunan natin. Kaya dapat pag-ingatan natin at pagyamanin natin mga kabady, dahil syempre yung ibang mga kadalasan ay inuutang lang natin yung pampuhunan natin, na kung saan kung minsan ay may tubo pero kung minsan naman ay wala. Kaya dapat ay alam natin bawat gastos mga kabady, kasi hindi po biro ang gastos pagdating sa farm. Kaya hanggat maaari, yun nga, nakakabisi-bisita tayo sa farm para at least alam natin yung mga ganap ba, kagaya niya, no? Di ba? Medyo kumulimlim mga kabady, para at least aware lang yung mga iba nating mga kabady na meron ding farm. Alam na alam ng mga kabady nating may mga farm yan pagdating sa gastusan. Di biro, di ba? Kumbaga hindi birong mag-operate ng isang farm. Andun yung pagod, sakripisyo, lahat-lahat na nandun. Tapos ang pinakamatindi mga kabady, syempre yung gastusan. Lalo ngayon mga kabady, sa panahon natin ngayon, napakamahal po ng bilihin. Mga pestisidyo, mga pataba, diesel, gasolina, mga equipment, napakamamahal mga kabady. Kaya kung minsan ang sabi nila, masarap lang daw sa farm pag umaharvest na, hindi rin po mga kabady. Kung minsan matatapat ka sa hindi magandang presyo, or kung minsan naman matatapat ka sa hindi maayos kausap na buyer, yung mga ganyang senaryo ba. Kung minsan tatamaan ka ng kalamidad, tatamaan ka ng matinding sakit ng mga halaman, yung mga ganong factor mga kabady, yun ang mga number 1 na suliran ng mga nagpa-farm. Siyempre sa may kalamidad, wala na tayong magagawa doon kasi kalikasan yun Ang natin, yung mga namemeste sa mga halaman, yan ang number 1 mga kabady. Ma-survive mo nga sila, uubos ka naman na libu-libong piso mga kabady sa mga gamot, diba? Kaya masasabi ko mga kabady, yung pagpa-farm talagang talaga sakripisyo lang, tiis-tiis, tiyaga. Wala dito tayo nakalinya mga kabady. Kumbaga ito na talaga yung natin linya natin. Kaya sacrifice. Kaya sa mga farm owner dyan mga kabady, saludo po ako sa inyo. Alam ko po yung mga sakripisyo at pinagdadaanan ng bawat isa, especially sa gastusan. At ang epic pa niyan, kung pasaway pa yung kung pasaway pa yung tao nyo, or hindi mapagkakatiwalaan, yung mga ganon, gumagawa ng kung anomalya. Kaya sa lahat po ng mga kabady natin, pagka ganun intindihin na lang natin mga kabady, kasi hindi rin biro yung mga pinagdadaanan ng bawat isa na may nagpa-farm. Bagay, kanya-kanya naman tayo, kahit hindi man sa pagpa-farm mga kabady, kahit sa mga buhay-buhay natin, ganyan. Yun ang totoo di ba? Kaya tsaga-tsaga para pagka dating ng panahon, mapapa-thank you Lord na lang talaga tayo.
dahil iniraraos niya tayo sa pang araw-araw nating hanap buhay. Mabigat mga kabady ang mabigat ang gastusin, lalo na mga kabady ang hawak natin ay kalamansi. Hindi naman ubra yung 100,000 lang. Baka sa pataba lang yun, diba? Ang pag-i-spray ng kalamansi mga kabady ay hindi rin biro. Nabanggit ko na yan sa inyo kung magkano inuubos natin kada spray. Nag-i-spray tayo mga kabady almost 2 to 3 months. Ang matindi lang yung umpisa hanggang sa maabsuelto yung bunga. Kagaya nito, medyo nakaabsuelto na tayo dito at nakahinga-hinga na ng bahagya, dahil lang spray nito mga kabady ay every 4 days na. Pagka medyo malalaki na yung bunga, nag-interval tayo ng every 5 days naman. At pagka talaga medyo malalaki na talaga, kahit once a week tayo, pwede. Tapos ayun, susuungin na naman natin mga kabady yung ating Lucky Farm extension. Ayun yung kabila na yan mga kabady. Yung pagitan kasi niyan mga kabady, ito yung end, itong puno na to. Ito yung end nung tabing kubo natin na 800 puno. Yung katabi niyan, daan yan mga kabady. Dati kasi dito nakatutok yung tulay. Yan ang daan yan. Tulay dapat yan dati, kaso nasira nung bagyo. Matagal na mga kabady, ilang years ago na. Tapos ito yung extension. Yan, ito daan. Daan yan, papunta doon. Punta sa ilog. Papunta rin sa baryo. Yan, diretso yan, hanggang doon. Ito yung extension mga kabady. Yan yung ating pinatabaan kamakailan lang. Kaya ayun mga kabady, kung may farm kayo, monitor din kayo sa, mas mainam kasi na kayo mismo ay alam nyo yung mga gagawin. Kumbaga kahit pa paano lang, konting tip lang yun para sa akin. Pero kung ayaw nyo naman, wala naman ako magagawa mga kabady. Ako naman ay nag-share lang din sa inyo. Kung paniwalaan nyo ako at hindi, wala naman po tayo magagawa doon. Diba mga kabady? Tapos pagdating sa pagkakalamansi mga kabady, yan, maraming technique na tinatawag, especially mga kabady sa bunga. Maraming magagaling na nagkakalamansi mga kabady. Tayo ay hindi naman tayo magaling. Kumbaga kunting lang, may konti lang tayong naipon o nakalap na mga pinagtagpi-tagping kaalaman about sa pagkakalamansi. Pero mas marami talaga mga kabady, mga batikan na talaga, yung mga talagang sila professional na pagdating sa kalamansi. Maaari din tayo manood sa Facebook about sa tutorial. Pero sa tutorial mga kabady, wala pa akong nakita wala pa akong nakitang nagtuturo sa Facebook na ibinigay lahat yung detalye. Bibigay sila pero yung lang, yung minor lang mga kabady. Pero yung mga major, hindi nila sinashare. Sa kanila lang yun. Kasi mga kabady, pinaghirapan din nila yun. Kumbaga nila yun kumbaga diploma nila yun. Kaya hindi mo rin masisisi. Kaya yung iba ay hindi nagsishare mga kabady sa kasi kung nga naman pinaghirapan nila yun. Pero nagsishare naman sila. May yung mga paano magpabulaklak. Kasi mga kabady, kung paano magpabulaklak ay madali lang yun. Yan mga kabading kalamansi, lalo pag ganyang edad, yan kahit hindi mo patabaan yan, mamumulaklak yan. Basta tigangin mo lang yung lupa. Tigangin mo ng 20 to 30 days. Kaya kung patubigan, mamumulaklak yan. Ang epic kasi mga kabady, or yung pinaka worst case scenario mga kabady na kaganapan sa pagdating sa kalamansi, yung pag-aalaga ng bunga, pag-aalaga ng bulaklak. Yun ang number 1 na
ginagamitan nila ng ano, mga special technique nila, mga special power nila at mga special knowledge nila. Ayun, ganun. Yun kasi yung ano eh, yung pag-aalagang critical mga kabady. Especially mga kabady pag nakabukadkad ng ganito. Yan ang nasa critical condition mga kabady, kasi kabanguhan tawagin nila. Pag bukadkad ng ganito mga kabady, dito sa loob ng kalamansian ay napakabango. Kaya na-attract yung mga insektong naninira mga kabady. Although yung iba sinasabi din kung anong gamot yung ginagamit nilang pang spray, pero yung timpla nun ang kailangan mong aralin, kung paano yung timpla, kasi may tamang timpla yan mga kabady. Tsaka pwede naman kahit na sumobra ka doon sa timpla, eh kaya lang lolobo ng gusto yung gastos mo, ganun. Kasi ang kalamansi mga kabady, sa napagtatanto ko dito sa kalamansi natin eh, parang hindi naman sila na-overdose mga kabady. Mas lalo pa nga silang parang gumaganda pagka matapang yung gamot eh. Pero syempre tayo ang ma-overdose mga kabady pagka sobra-sobra tayo sa timpla. Kaya napakamahal ng gamot. Kaya kailangan inaaral din ito paano. So ayun mga kabady, konting ano lang, konting na-share ko lang sa inyo. Ganun lang. Bagay, kung kukumpara ko yung gastos ko mga kabady sa gastos ng iba, eh baka barya lang yung ginagastos natin dito. Yung iba talaga halos milyon, kalahating milyon, mga gano'n na yung ginagastos nila. Ayun ka mga kabady, talagang malaki ang farm na talaga yun. Lalaro sa mga 5 hectares pataas. Yun talagang ginto ang gastos ng mga gano'n. Talagang masasabi mong ano yan, meron talaga silang pangsugal na malaki-laki. Awa ng Diyos mga kabady, sa kalamansi naman eh, buhat nung nag-umpisa tayo magpabunga eh, hindi naman tayo natalo, kumikita naman mga kabady. Kaya nakaka-challenge mga kabady na magpabunga, kasi nasa sa'yo yun. Kung mapabunga mo ng maganda, eh mas marami kang ma-harvest, di ba? Tsaka pag naalagaan mo ng maayos, laga sa spray, eh marami ka talaga ma-harvest mga kabady. Kaya patsagaan lang talaga mga kabady. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Kasi pag wala tayong tiyaga, matik, susuko tayo pagka walang tiyaga. Pahabaan ng pasensya, pahabaan ng pisi mga kabady, pahabaan ng pinagkukunan. Dahil kung maigsi ang pinagkukunan mo, bibigay ka maraming pagsubok. Pero tayo mga kabady, lagi naman tayo sinusubok at alam nyo naman na marami na tayo pinagdaanan, pero nanatili pa rin tayong matatag mga kabady. Tuloy-tuloy lang tayo. Importante, malakas pa rin. Yan ang importante mga kabady, at ginagabayan tayo ng Panginoon na tinutulungan niya tayo makaraos sa pang-araw-araw na gastusin natin. Hindi tayo pinababayaan mga kabady. Dahil walang araw na hindi tayo humingi ng gabay sa kanya. Walang araw na hindi ako humingi ng patnubay niya, na sana ilagpas niya ako sa mga challenge na binibigay niya. Buhay. Ayun mga kabady, malalampasan naman kahit pa paano.
Nilagay lang oh. Hindi buhay. Angat mo nga dyan. Saan kasi? Pipili tayo ay. Pinipili mo malaki eh. Tamis niyan. Ayan na, So, dali dagdag ka na eh. kaya.